Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 18, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area ayon po sa bagong pag-asa DOST. Kahapon nga po ito ay naging isang tropical depression or mahinang bagyo. At ito nga po ay pinangalanan na si Kerubin. At ito nga po ay nakataas nga po ang storm wind signal number 1 sa eastern section nga po ng Davao. Pero ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ng Joint Typhoon Warning Center, Japan Agency, at ng CIRA, ito po ay isang low pressure area pa rin. At tinataglay nga po nito yung lakas na 45 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso po ito na abot ng 55 km per hour. At ito nga po ay posibleng tumama sa may parte ng Visayas bilang isang low pressure area. Ito nga po mababa naman ang chance niya na mas mag-intensify pa dahil nga ito'y nakapaloob sa ITCC at tinatamaan po yan ng ating shear line. At asahan nga po natin, expected nga po natin na magiging maulan sa parte ng Davao Oriental, Eastern Visayas, Caraga, and natitirang bahagi ng Davao Region. Habang ang Bicol Region naman, apektado naman po yan ng shear line at yung Quezon. Samantalang yung extension ng kaulapan po ni Bagyong Kerubin ay abot po yan sa natitirang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At pagdating naman po dito sa may parte ng Cagayan Valley, Cordillera, and Aurora, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, apektado naman po yan ng northeast monsoon. Dito naman po sa ating rain map animation, makikita nga po natin dito po as low pressure area po ito ayon nga sa ating Japan Agency at ng ating Joint Typhoon Warning Center. Ito po ay posibleng magpaulan nga sa eastern section ng ating bansa. Ito po ay pinagsanib puwersa ng shear line at nung low pressure area. So expected naman natin mamaya alas 3 ng hapon, mataas pa rin ang tsansa na makaranas ng pagulan ng eastern section ng ating bansa. At dito nga ito makikita natin yung pinaka heavy rainfall ay posibleng maranasan yan dyan sa may Surigao at dito nga po sa may parte ng Eastern Samar. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan. At asahan naman natin sa Metro Manila ay makulimlim pa rin po ang kaulapan. Pero hindi natin inalis yung posibilidad ng mga isolated rain shower o yung mga mahina bigla ang pagbuhos ng pagulan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, ganun pa rin po. Asahan natin maulan pa rin sa parte ng Visayas, sila bahagi ng Bicol Region at makulimlim na kaulapan sa Central Luzon and Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas po December 19, expected na nga po natin yung pinakasentro ng low pressure area ay andito na po yan sa parte ng Visayas. At pagdating po ng December 20, expected nga po natin na magiging maulan sa Bicol Region, Visayas, Mindanao, including Palawan dahil po sa low pressure area at sa shear line. Pagdating naman po nitong December 21, so possible nga po yung low pressure area ay pumunto yan dito sa may parte ng Sulusi. At pagdating naman po ng December 22, ito po ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At dyan po mataas ang chance niya na mag-intensify bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng December 23 and 24, expected nga po natin magiging maulan nga po ang araw ng Bisperas ng Pasko sa parte nga po ng Northern Luzon, dito po sa parte ng Metro Manila, Quezon,
Mindoro Provinces, Bicol Region, dito po sa may Visayas at ilang bahagi ng Mindanao at ng Palawan. Sa araw mismo po ng Pasko, December 25, expected na nga po natin na magiging maulan. Kaya lahat po ng ating mga kababayan na lalabas po ng ating mga tahanan, magdala po tayo ng pananggalang sa pag-ulan. By December 26, ganun pa rin po, asahan natin na posibleng maulan pa rin po sa parte ng Bicol Region, Central Luzon, Metro Manila, Palawan at Mindanao. By December 27, expected pa rin natin na maulan naman po ang eastern section ng Luzon, including Metro Manila pa rin, at mga mahina at katamtamang pagulan lamang sa parte ng Visayas at sa eastern section ng Mindanao. Pero sa Palawan at western section ng Mindanao, expected natin na magiging maulan din po. Again, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.